Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, October 21, 2025 Tuesday. Meron tayong bagong low pressure system na binabantayan sa may Taiwan area. At dahil sa epekto ng hanging amihan at ni Bagyong Ramil, ang direksyon nito ay posibleng pababa. Meron pang dalawang low pressure na ipinakita ang pag-asa sa kanilang forecast. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong araw, ang pangunahing sistema na nakakaapekto sa bansa ay ang easterlies sa silangang bahagi ng bansa. Kaya inaasahang magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan at thunderstorm sa ilang lugar. Ayon sa pag-asa, asahan sa Batanes ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Posibleng magkaroon ng flash floods at landslide sa mga lugar na may katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan. Kaya pinapayuhan ng publiko na maging alerto lalo na sa mga mababang lugar at bulubundukin. Sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, natitirang bahagi ng Cagayan Valley, Aurora at Quezon ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorm dulot ito ng easterlies. Posibleng magkaroon ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa kapag lumakas ang thunderstorm. Kaya't mahalagang maging mapagmatsyag sa mga babala ng lokal na pamahalaan at mga weather advisories. Sa nalalabing bahagi ng bansa, kabilang na ang Metro Manila, ay asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad ng biglaang ulan dahil sa localized thunderstorm. Paalala ng pag-asa na kahit hindi malakas ang mga pag-ulan na dala ng localized thunderstorm, maaari pa rin itong magdulot ng biglaang pagbaha lalo na sa mga mababang lugar. Para naman sa lagay ng hangin at karagatan, inaasahang katamtaman hanggang malakas ang ihip ng hangin mula silangan sa extreme northern Luzon. Kaya't ang karagatan sa bahaging ito ay magiging katamtaman hanggang maalon na may taas ng alon na mula 1.2 hanggang 2.8 meters. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, banayad hanggang katamtaman din ang hangin mula silangan hanggang timog silangan na may taas ng alon na mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Sa nalalabing bahagi ng bansa, asahan din ang banayad hanggang katamtamang hangin mula silangan hanggang hilagang silangan na may taas ng alon na mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Pinapayuhan ng mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na maging maingat habang pumapalaot. Update naman tayo sa tropical cyclone threat potential ng Pag-asa na inilabas kahapon. Para sa week 1 mula October 20 hanggang October 26, wala nang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility matapos lumabas ng bansa si Tropical Storm Ramil na may international name na Feng Shen. Ayon sa forecast, ito ay patuloy nakikilos patungong Vietnam. Sa parehong linggo, mababa ang chance ng panibagong pagbuo ng bagyo o TCLV sa Philippine Monitoring Domain. Para naman sa week 2 mula October 27 hanggang November 2, may nakikitang dalawang TCLV na posibleng mabuo pero mababa pa rin ang chance ng pag-develop nito bilang isang ganap na bagyo. Ang TCLV-1 ay inaasahang mabubuo sa silangang bahagi ng Philippine Area of Responsibility at maaaring pumasok sa PAR. Samantalang ang TCLV-2 ay posibleng mabuo sa kanlurang bahagi ng PAR. Sa ngayon, hindi pa nakikitang tatama ang mga sistemang ito sa kalupaan ng bansa. Kung titingnan natin ang International Weather Model, may isang low pressure system na namumuo malapit sa Taiwan area. Ayon sa GFS model na kadalasang ginagamit para sa long range forecast, hinihila ng bagyong Feng Shen ang hanging amihan kaya't kumikilos ang sistemang ito pababa at posibleng makaapekto sa extreme northern Luzon. Hindi ito kalakasan pero sapat upang magdala ng ulan sa northern Luzon. Sa European model naman na ginagamit sa medium range forecast, nakikita rin ang parehong senaryo na maaaring magdulot ng pag-ulan sa hilagang bahagi ng bansa habang lumalakas ang hanging amihan sa mga susunod na araw. Ito ang magdadala ng malamig na simoy ng hangin sa northern Luzon, senyales na papalapit na rin ng mas malamig na panahon. Sa ikalawang linggo, base sa forecast ng Pag-asa, inaasahang may dalawang low pressure system nga ang posibleng mabuo. Isa sa kanlurang bahagi at isa naman sa silangang bahagi sa labas ng PAR. Inaasahan na ito ay papasok sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, ang LPA sa may kanluran ay hindi inaasahan na tatama sa kalupaan ng bansa, habang ang isa naman sa silangan ay hindi pa matukoy kung ano ang magiging direksyon dahil ito ay long range forecast at marami pang pwedeng magbago habang lumilipas ang mga araw. Marami ang nagtatanong kung ano ang magiging lagay ng panahon sa October 31 at November 1
panahon kung kailan karamihan sa mga Pilipino ay bumibisita sa sementeryo. Base sa pinakabagong datos na nakikita natin dito sa weather model na ginagamit natin, wala pang nakikitang bagyo sa mga araw na yan. Maaaring merong namumuong sama ng panahon sa labas ng bansa pero malayo pa ito para makaapekto. Ang pangunahing sistemang makakaapekto sa panahon na ito sa mga petsang yan ay ang hanging amihan sa extreme northern Luzon. Sa malaking bahagi ng bansa, inaasahang magiging generally fair ang panahon kaya posibleng makabisita ng maayos at ligtas ang mga tao sa sementeryo. Gayunpaman, pinapaalalahanan pa rin ng pag-asa ang lahat na maging alerto dahil mabilis magbago ang panahon. Posibleng magkaroon ng localized thunderstorm o mga biglaang pag-ulan sa ilang lugar, kaya't mainam na laging nakatutok sa pinakabagong weather advisories. Maging handa rin sa mga posibleng biglaang pagbaha lalo na sa mga lugar na madaling bahain. Huwag din natin kalimutan na patuloy pa rin ang epekto ng La Nina na siyang dahilan kung bakit sunod-sunod ang mga bagyo na nabubuo at pumapasok sa bansa. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga pag-ulan sa bansa kahit simpleng thunderstorm lang ay kayang magpabaha dahil mas madami ang volume ng ulan na bumabagsak sa lupa. At kaya din, mas mataas ang tsansa ng mga biglaang pag-ulan kahit walang bagyo. Ang mga localized thunderstorm ay pwedeng tumagal ng ilang oras at magdulot ng mabilis na pagbaha. Pinapayuhan ng publiko na laging makinig sa mga thunderstorm advisory at alerto ng lokal na pamahalaan. Maaari ring gamitin ang mga weather notification ng Google o iba pang apps upang agad na maabisuhan kung may paparating na thunderstorm. Ang pinakamainam na gawin ay manatiling alerto at handa. Kahit simpleng pag-ulan, kapag hindi natin binigyang pansin, ay pwedeng magdulot ng panganib lalo na sa mga lugar na mababa at madaling bahain. Kung alam natin ang mga salik na nakakaapekto sa panahon at nakikinig tayo sa tamang impormasyon, mas magiging ligtas tayo at may iwasan ang mga hindi inaasahang sakuna. Patuloy na tumutok dito sa ating channel para sa pinakabagong update sa lagay ng panahon sa mga darating na araw.